Brandon. BJ, sayang naman yata ang bunga nito. Magiging lansones yan. Bakit mo pinitas? Takang tanong ni Valerie na tumigil sa pagpapiano. Magkano ba to? Babayaran ko na lang. Ani ang dismayado. Kinarot ni Valerie sa tagiliran si Brandon, sabay pingot sa tenga nito. Ang drama mo naman. Nag-aalala lang naman ako at nasasayangan para dito pero sige na nga. Salamat, sabi ni Valerie. Umakit talaga ako sa puno ng lansones upang mabigyan ka lang nito. Once a year lang kaya to kung mamalaklak at bawat pagbunga ng lansones lagi mo akong maaalala, sabi ni Brandon. Inihilig ang ulo sa balikat ni Valerie facing the piano. Pagkatapos, mahigit 2 buwang pamamalagi ni Brandon sa tahanan ng mga Santiago, muling dumating si Senyor Fernando upang kunin na siya para mag-enroll na dahil pasokan na. Huling gabi na ni Brandon sa mga Santiago. Nasa cottage sila ng isang beach resort, nakatanaw sa maliwanag na karagatan dahil sa mga ilaw. Pwede bang huwag ka na lang umuwi? Pwede bang dito ka na lang mag-aral, BJ? Malungkot na sabi ni Valerie. Hindi raw sanay si Mama na tumito ko. Nagpaalam na ako kay Papa kahapon, kaya nga narito siya upang sunduin ako, tugon ni Brandon. Biglang pumatak ang mga luha ni Valerie. Narulungkot siya kahit di pa man din nakakaalis si Brandon. I would definitely miss you, BJ. I am so used to seeing you around, ani Valerie, at bigla niyang sinubsob ang ulo sa dibdib ng binatilyo. Marahang tinapik ni Brandon ang likod ni Valerie. Please don't cry. I can visit you here regularly. We can communicate with each other and even talk over the internet, ani Brandon. Basta ha, huwag ka na magpapaligo pa sa kahit na sino. Hihintayin kita hanggang magdalaga ka na at ako nang maniligo sa'yo. Tumango naman si Valerie at mas lalo pang yumakap kay Brandon ng mahigpit. Isasakron ang puso ko, tarintayin kong tamang panahon upang ibigin mo ko, sabi ng dalagita. Wala na akong ibang mamahalin pa maliban sa'yo. Iniibig na kita ngayon, Valerie, at lalo pa kitang iibigin pagdating ng araw kapag pwede na kitang ligawan at kapag pwede na tayong magmahalan. Mga bata pa tayo ngayon at alam kong maraming hahadlang kapag nag-ibigan na tayo, sabi ni Brandon. Laging fully booked ang mga tiket sa eroplano sa Palawan na biyaheng Maynila at malapit ng pasukan kung kaya pinili na lamang ni Senyor Fernando na sasakay na lamang sila sa barko. Kumuha na ng 2 tiket sa cabin suite si Senyor Fernando. Habang nag-iimpake ng mga gamit si Brandon, nasa silid lamang si Valerie na umiiyak na padapa sa kama. Hindi niya yata kayang makita na umaalis si Brandon. Sobra kasi silang naging close. At kahit sa murang edad niya, nakadama siya ng pagmamahal para sa iba, para kay Brandon. Tito, where's Valerie? Tanong ni Brandon nung matapos silang maisakay sa kotse ang kanilang mga bagahe. She's upstairs. Mukhang nalulungkot sa iyong pag-alis. Why don't you go there? Ani Don Bernard? Sige po, Tito, sabi ni Brandon at nagmadali nang pumanhik tungo sa silid ni Valerie. Marahang kumatok si Brandon sa pinto na silid ni Valerie, ngunit di sumagot ang dalagita, kaya marahan niyang pinilit ang saradura ng pinto at pumasok na lamang dahil baka maiwan sila ng barko. Valerie, tawag niya sa dalaga na nakadapa sa kama. Ba't di ba kayo umaalis? Sabi nitong umiiyak ang boses. Hindi mo man lang ba kami ihatid sa pier? Tanong ni Brandon at yumakap sa likod ng dalagita. Napahigbe si Valerie. Hindi ko kasi kaya makitang umaalis ka na eh. Ayoko magpaalam sa'yo kasi ngayong di ka pa nakakaalis nalulungkot na ako. Paano pa kaya kung tuluyan ka nang nakaalis, BJ? Sabi ng dalagita at mabilis siyang bumangon. Tsaka mabilis na yumakap sa binatilyo. Ayaw mo ba nun? Kasi mula kotse hanggang sa pier, makakasama mo pa ako bago pa ako tuluyan makaalis, sabi ni Brandon. Napaisip naman si Valerie. Tama si Brandon. Mas makakasama pa niya ito at makapagpapaalam din dito ng maayos. Sige na nga, sasama na ako sa paghatid sa'yo. Aniya at nagpahid ng mga luha. Tumayo si Valerie, humarap sa kanyang tokador at naglagay ng konting makeup. Tinulungan pa siya ni Brandon sa pagsuklay ng kanyang buhok. Nang makarating sa pier sina Brandon at Senyor Fernando, kasama na Don Bernard, Doña Minerva at Valerie, ay konting oras na lang ang natitira at aalis na ang barkong sasakyan nila.
Di na sumama ang mga Santiago upang ihatid pa sila tungo sa itaas ng barko dahil hindi na rin naman sila papayagan pa ng mga staff. Nadudurog ang puso ni Valerie habang nakikita niyang papaakyat sa itaas ng barko sina Brandon at Senyor Fernando. Nasa kotse kasi siya noon na nakatanaw sa binatilyo. Labis na siyang napaluha at nang di niya na makayanan ang nararamdamang pangungulila sa pagtalikod ni Brandon ay hindi niya na natiis ang pagbaba sa kotse at palihim na sumunod sa itaas ng barko. Dahil siksika ng mga tao, hindi rin siya napansin ng mga staff sa nag-check ng mga tickets. Wala rin kaalam-alam sina Don Bernard at Doña Minerva na nakakit na si Valerie sa barko. Inintay pa kasi nilang makaalis na muna ang barko bago muling pumasok sa loob ng kanilang kotse. Na makaalis ang barkong sinasakyan ni Brandon, laking gulat ni Don Bernard at Doña Minerva na makitang wala si Valerie sa loob ng kotse. Bernard, nasan si Valerie? Alalang tanong ni Doña Minerva sa asawa. Hindi ko alam, ngunit dito lang naman natin siya iniwan, di ba? Sabi ni Don Bernard at dinukot ang kanyang mobile sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Senyor Fernando at dahil hindi pa gaano nakakalayo ang barko, abot pa rin to ng signal ng linya. Bernard, anything wrong? Tagon ni Senyor Fernando na nakahiga na sa kama ng cabin suite. Wala na dito sa kotse si Valerie. I'm scared na baka sumakay siya ng barko, sabi ni Don Bernard na nag-aalala. Nagulat din si Senyor Fernando. Sige, at ipapahanap ko siya sa mga crew dito. Don't worry. I will let you know as soon as I found out, sabi ni Senyor Fernando. Kinatok ni Senyor Fernando ang cabin suite ni Brandon at ang binata nanonood ng telebisyon sa mga sandaling iyon. Papa? Takang tanong niya pagkabukas ng pinto. Iyo, halika hanapin natin si Valerie. Sabi ng Tito Bernard mo sumakay siya dito, ni Senyor Fernando. Nigulat naman ang binatilyo kung kaya nagmadali itong nagsuot ng damit upang hanapin si Valerie. Hinalugog niya ang buong barko at naipagpaalam na rin nila sa ibang mga marino ang tungkol kay Valerie na maaaring nakapuslit sa loob ng barko. The captain of the ship made an announcement in the middle of their journey. Sinabi nito na kapag siya ay si Maria Jasmine Valerie Santiago, magpunta na lamang siya sa cabin suite 308A. Nang marinig ni Valerie, nagmamadali itong nagtungo sa nasabing cabin suite number at naroon na nga ang mag-ama. BJ! Lo ang tawag niya at patakbong lumapit dito na sinalubong naman ang yakap ni Brandon. Valerie, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang pinag-aalala mo ang iyong mga magulang? Sabi ni Brandon habang hinahagod sa likod ang dalaga. Dahil wala nang signal sa area na yon, di na makatawag sa Senyor Fernando sa mga magulang ni Valerie. Kinuha na lamang niya ng cabin suite ang dalagita. Nasa unahang bahagi ng barko, sina Valerie at Brandon, yakap ang isa't isa. Sobrang tahimik ng karagatan, maging ang mga bituin sa kalangitan ay nagniningning. Tanging lakas ng hangin lamang marinig dahil sa bilis ng takbo ng barko. Hinabaan ni Brandon ang kanyang jacket at sinuot kay Valerie. Pasaway ka talaga, at ako mo bang takasan ng mga magulang mo para na makasakay dito? Sabi ni Brandon. Ang hirap naman kasi ang malayo sa'yo. Alam kong matatagalan pa bago tayo muling magkita kasi kapwa magiging abala na tayo sa ating pag-aaral. Tugon ang dalagitan na nakangiti. Don't worry. Pagdating natin sa Maynila, ipapasyal kita sa aming hacienda. I will make your stay so memorable there like you did with mine when I was there in Palawan. Talaga lang ha? Tapos muli natin susubukang tumayo sa lilim ng puno at tignan natin kung malalaglag pa rin ang mga dahon. May mga lansones din ba kayong posibleng namumulaklak na ngayon? Ani Valerie. Natawa si Brandon. Val, umakit na tayo sa cabin. Baka hanapin na tayo ni Papa. Malalim na rin ang gabi. Sabi ni Brandon at tawa kamay silang nagbalik sa cabin. Bago pa pumasok ang dalawa sa kani-kanilang suite, narinig nilang may nagpapatugtog ng kantang Save the Last Dance for Me, kaya pinili na muna nilang sumayaw. That was one sweet dance. Nakapikit pa si Valerie habang sumasayaw. Nagimbal sila na makarinig na malakas na pagsabog malapit lamang sa kanilang kinatatayuan. At dahil nagpanik ang mga tao, bigla na lang itong nagtakbuhan, papunta roon at papunta rito.
Kaya sina Valerie at Brandon naman ang nagkahiwalay. Valerie! Tawag ni Brandon na nag-aalala at bigla niyang kinatok ang sweet ng ama. Bigla namang lumabas ang senyor na mukhang nagulat dahil nakaidlip na ito. Where's Valerie? Tanong ni Senyor Fernando. Papa, nagkahiwalay kami. Tugon ni Brandon na napaiyak na. Valerie! Sigaw pa niyang luhaan. Dahil nahiwalay si Valerie kay Brandon, meron nang umakay sa kanya. Pinasuot siya nito ng life jacket. Dahil nasusunog na ang kalahating bahagi ng barko sapagkat merong cargo vessel na nag-aangkat ng mga diesel mula pa sa Malaysia. Nasusunog na kasi ang cargo vessel nang bumangga ito sa barkong sinasakay ni Brandon. Biglang tumalon ang mga pasaherong nakasuot na ng life jacket. Tinigil na rin ng kapitan ng barko ang makina. Masakit pa sa loob ni Brandon ang tumalon sa barko dahil hindi nila kasama si Valerie kaya naman hinina na lamang siya ng ama. Umiiyak pa si Brandon habang tumatalon sa barko dahil hindi niya nakikita si Valerie. Maging si Valerie umiiyak din dahil hindi niya na makita si Brandon habang tumatalon kasama ng mag-asawang umakay sa kanya. Masyadong maraming mga pasaherong nahihirapan, lalo na ang may mga dalang bata at sanggol. Kalunos-lunos ang bawat lagay nila. Nang makatalon si Valerie mula sa barko, naabutan pa siya ng pagsabog na isang tangke kaya nasunog ang kanyang mukha. Nabagok pa maging ulo niya dahil sa lakas ng pagsabog na iyon. Mirna, yung bata, kawawa naman ang bata. Sabi ni Mang Rolando sa asawang nakahawak sa bandang kamay nito. Pilit nilalangoy ang kinaroroonan ni Valerie na wala ng malay at mukhang nalapnos ang pagmumukha. Rolando, tulungan natin siya, kawawa naman. Umiiyak na sabi ni Aling Mirna sa asawa. Medyo mainit pa ang bahagi ng tubig nang lumayab sa bandang katawan ni Valerie, pero nilangoy na rin yon ni Mang Ronaldo. Nahila niya si Valerie at sinubukang pulsohan. Nalaman niyang buhay pa ito, kaya naman tatlo na silang nag-aabang ng rescue team. Sa dami ng mga passengers na iniligtas, halos madaanan na lamang sila, at dahil madilim sa bandang iyon, halos walang makakita sa kanila. Malakas din ang agos ng dagat, kaya nadadala sila sa malalim pang bahagi nito. Pero kapit kamay na lamang ang mag-asawa habang hila-hila pa rin si Valerie sa katawan. Sakay na sina Brandon at Senyor Fernando sa isang barkong pinadala ng shipping line sa kanilang sinakyan upang iligtas sa mga buhay na pasahero. Umiiyak pa rin ang binatilyong nagwawala dahil nais pa nitong magpakamatay na lamang kung di rin lang ligtas si Valerie. Kaya dahil mayroong mga paramedics doon, tinurukan na lamang niya ng pampakalma. Awang-awa naman sa Senyor Fernando at labis na nag-aalala kay Valerie, lalo na sa mga kaibigang sina Don Bernard at Doña Minerva. Nagliliyab ang barkong sumabog, kaya hindi makapagsagawa ng clearing operations ang mga Coast Guards at mga Marines. Sobrang init kasi. May napulot na pito si Mang Rolando sa dagat, kaya nang marinig siyang tumatakbong barko, nilakasan niya ang pag-ihip sa pito. Sa lakas siguro ng makina ng barko, ay hindi agad marinig siyang tumatakbo, hanggang sa may nakitang umiilaw na flashlight ang matanda. Pinulot niya iyon, kaya naman, nang meron pang barko ang dumaan, ay tinaas niyang ilaw at mukhang napansin sila nito, dahil biglang tumigil di kalayuan sa kinaroroonan nila. Isang US naval ang napadaan at nagkataong meron tong medical mission tulad ng surgical mission. Pupunta to sa Manila upang magbigay ng libreng medical mission. Ito ang nakakita sa kanila. Mabilis namang tumulong ang mga Amerikanong marino upang sila ay maisakay. Nahabag pa ang mga American surgeon na makita ang nalapnos na mukha ni Valerie. Kaya naman nagmamadali ang mga itong ipasok sa surgery room ng naval ang dalagita. Umiinom ng gata si Mang Rolando at Aling Mirna. Sobrang nahapo sila sa paglalangoy. Sobrang nagutom din sila at ngayon nag-aalala sila para kay Valerie. Kung makakaligtas ang batang yon sa surgery, saka ko nasasabing maswerte siya dahil biglang napadaan ng US Naval na may medical mission, sabi ni Aling Mirna. Alam mo, Mirna, kung nabubuhay lang sana ang anak natin si Jasmine, malamang kasing edad ng batang yan, sabi ni Mang Ronaldo at biglang napaluhan ng maalala ang namatay na pangalawang anak na si Jasmine dahil sa sunog sa kanilang baryo sa Manila.
Nagbabakasyon lamang ang mag-asawa sa kanilang kamag-anak sa Palawan dahil sa undas. Pauwi na rin sila ng Maynila at nagkataong sumabog pa ang sinasakyang barko. Walang sino man na nakaligtas sa cargo vessel na siyang dahilan ng trahedyang iyon. Lumabas ang Sir John at sinabi, di na maibabalik sa dating anyo ang itsura ni Valerie dahil lapnos na ito na makita nila. Kaya naman nilabas ni Aling Myrna ang retrato ng nasira nilang anak na si Jasmine na nakapaloob sa wallet ni Mang Rolando. Buti na lang laminated yon ang plastic cover at yun na ang mukhang ginaya ng mga surgeon upang maging bagong mukha ni Valerie. Di naman nalalayo ang kagandahang taglay ni Jasmine sa itsura ni Valerie. Morena nga lang si Jasmine at si Valerie masyadong maputi dahil na rin sa anak mayaman ito. Tumagal na 6 na oras ang surgery kay Valerie. Malapit na rin sila sa Maynila. Labis ang pasasalamat ng mag-asawa nang malamang tagumpay ang operasyon kay Valerie. Buhay ito at ligtas sa posibleng kapahamakan. Nang magising si Valerie, nagulat ang mag-asawa dahil wala itong matandang kahit ano tungkol sa kanyang sarili. Kaya nang suriin siya ng mga doktor na pag-alaman nila, meron tong matinding amnesia. Nasabi na rin ng doktor na posibleng ilang taon ang lilipas bago maling manumbalik ang alaala ng dalagita. Kaya naman, walang ibang naging choice, kundi kupkupin na lamang siya at paniwalaing siya sa Jasmine, ang yumao nilang anak. Nangako rin ang mag-asawang mamahalin nila ito at aarugain. Sina Don Bernard naman at Doña Minerva inabot na mahigit 1 taon sa paghanap kay Jasmine, ngunit di nila matagpuan ang dalagita. Mula noon, sinisi na ni Brandon ang kanyang mga magulang dahil sa pagpayag sa kanyang mag-aral sa Palawan. Kung sana hindi nangyari ang aksidenteng yon kay Valerie. Kaya naman mula noon, biglang nagbago ang pag-uugali ng binata. Naging sawail siya at naging sang spoiled brat. What he wants, he gets at any cost. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi maikukubling meron naman siyang butihing puso. Ilang taon ding sinisi ng mag-asawang Santiago, sina Brandon at Senyor Fernando sa pagkawala ni Valerie. At mula noon, lumibat na sa Amerika ang mag-anak na Santiago. Ilang taon din silang nirahan doon. Maging si Brandon ay sa Amerika na rin nagpatuloy ng pag-aaral dahil gusto niyang makalimutan ang sakit na nakaraan. Lalo na sa tuwing nangungulila siya kay Valerie. Kasabay din ni Brandon na nag-move sa Amerika ang mga magulang niya at 2 kapatid na sina Kate at Riza. Isang paaralan sa New York ang pinapasukan ni Nika at Kate at doon pinagtagpo ang dalawa bilang childhood friends. 15 years ago, tsaka muling narinig ni Don Bernard ang tinig ni Valerie na ngayon kilala na bilang si Jasmine. Labis ang pagluha ng Don nang marinig ang anak sa kabilang linya. Mabuti na lang at nakauwi na sila matapos bisitahin sa Amerika si Nika. Kaya na makatawag ang dalaga ay siya na mismo ang nakasagot. Iha, nasan ka? Tanong ni Don Bernard. Nasa Maynila na ako, Papa. Nasa isang ospital. Ano hubang nangyari? Takang tanong ni Jasmine. Valerie, Iha, 15 years ago, buhat ng maaksidente ka. Sabi ng matanda. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Jasmine at nasapon niya ang kanyang noo dahil medyo sumasakit ang kanyang ulo. Give me the name of the hospital. Pupuntahan ka namin ngayon ng iyong mama dyan? Ani Don Bernard. Pagkatapos ng tawag ni Jasmine, bigla siyang napasigaw ng kumirot ang kanyang ulo. Labis ang sakit at para bang may kung anong tumutusok doon. Kaya naman nataranta si Janelle upang tawagin ang doktor at masuri na si Jasmine. Honey, buhay si Valerie. Buhay ang ating anak. Buhay siya. Emosyonal na sabi ni Don Bernard sa asawa. Bigla namang nanginig ang mga kamay ni Doña Minerva dahil hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanyang kabiyak. Tumawag siya, honey, at nasa Maynila siya. I will hire private plane at na makarating tayo agad sa Maynila. At si Nika, dapat natin siyang tawagan? Ani Don Bernard. Oo, Han. Sang-ayon na Don na biglang napaluha bilang pagyakap sa asawa. I just can't wait na muli siyang makita. Maging ako man, honey. All these years, I can't convince myself na wala na siya, and my instinct says that's right, na buhay nga siya. Sabi ni Don Bernard at tinagkan pa sa ulong asawa. Bigla namang tinawagan ni Janelle ang nanay niya dahil nanumbalik na ang alaala ni Jasmine.
Di niya na alam ang kanyang gagawin dahil alam niya makakalimutan na sila ng dalagang itinuring niyang tunay na kapatid sa loob ng 15 taon. Si Jasmine na naging dahilan kung bakit naibsa ng kanyang pangungulila sa nasirang kapatid. Si Jasmine na kay tagal niya ring minahal at inalagaan. Si Jasmine na kay tagal nilang pinoprotektahan. Ngayon, hindi pa rin nawawala sa Jasmine, nalulungkot na siya. Paano pa nga kaya kapag tuloy na itong bawiin ng tunay niyang pamilya? Di naman nagtagal, dumating na rin sina Aling Mirna at Mang Rolando kasama ng kanilang bunsong anak na lalaki. Agad yumakap si Janelle sa kanyang mga magulang, naluhaan. Nay, mukhang di ko makakaya na isang Jasmine na naman ang mawawala sa atin. Ngayong nanumbalik ng kanyang alaala at papunta na rito ang kanyang tunay na mga magulang, alam kong tuloy na tayong makakalimutan. Luhaang sabi ni Janelle. Anak, wala tayong magagawa. Simula noon inihanda ko na rin ang sarili ko na mawawala rin siya sa atin. Hindi lamang siya atin anak, hiram lamang siya at karapatan niyang makabalik sa tunay niyang pamilya. Hindi natin yun dapat ipagkait sa kanya. Buong paninirahan niya sa atin, binalat na natin siya ng kasinungalingan. Kaya meron siyang karapatan na malaman ang katotohanan, sabi ni Mang Rolando. Alam ko ho yun, Tay. Pero alam niyo naman hong tinuturing ko siyang higit pa sa isang tunay na kapatid. Ngayong di pa naman siya nakakaalis mula sa atin, ay labis ang kalungkutang darama ko. Hindi ko alam kung makakaya ko ba, ngunit isa lang hong sigurado ko. Ikamamatay ko ho kapag tuloy na siyang mawalay sa atin. Alam kong nagkamali tayo, pero dahil wala siyang maalalang kahit ano noon, at dahil nalulungkot siya, pilit na inaalala ang tungkol sa kanyang pagkatao, kailangan nating pakitaan siya ng pagmamahal nang sa gayon matulungan natin siyang makabangon.